ko ang mensahe sa hapong ito. And I believe it is a reminder for us. It will be a blessing to most of us. At it will be masabi na natin, a challenge sa bawat isa sa atin. Psalms 95 verse 6 to 7. Wala ako nakalimutan, Sister Nance. Walang baptism? Wala pa, mamaya may baptism. Amen. Psalms 95 verse 6 to 7. Let us all read. Nandyan mga kapatid, ready, begin. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice. Okay, pamagatan ko ang mensahe sa hapong ito, wonder of worship. Wonder of worship. Ang hirap bigyan ng pagsalin, no? Pag Tagalog, pag Bisaya, pag Ilocano ng wonder. Kaya pagpaumanin nyo, no? Wonder of worship. So ang napili ko mga kapatid, palitan nyo na lang ng tama, kahanga-hanga ng pagsamba. Katingalahan sa pagsimba. Bisaya yun. Katingalahan. Oh, katingalahan. Ito, Ilocano, medyo mahirap ito. Nakakaskasdaaw a panagdayaw. Oh, ito na yung pagka-Ilonggo. Ang hirap din sa Ilonggo kasi parehas Sa Bisaya mga kapatid, katingalahan nga pagsimba. Katingalahan. Alright. Sa Bisaya, katingalahan. Oh, sa Ilonggo, katingalahan. No? May intonation. Pero sa English mga kapatid, wonder means amazement. No? Amazement of worship. Oh, no? Kahanga-hanga, pagkamangha, marvel, no? Surprise. Pwede pang ma-surprise kasi hindi mo alam kung ano yung mangyari pag nagsamba mga kapatid. Praise God. We look and look but we cannot believe our eyes. Yun ang parang mahabang meaning ng wonder. Tingin ka ng tingin pero hindi ka makapaniwala na sa nakikita mo. Amen. Praise God. Panginoon, samahan niyo po kami patuloy. Lord Jesus, lalabas kami, Panginoon, taglay ang revelation. Taglay, Panginoon, ang pagpapala ng gagaling sa iyo, Lord. Hallelujah. As we open our hearts, to God, to your words, minister to each and every one, Lord God. Mangusap ka sa bawat isa sa amin at lalabas kaming ibang-iba sa lugar na ito, Panginoon. Taglay ang iyong kapangyarihan, otoridad at pagpapala na sa iyo lamang nang gagaling. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. You can be seated. At sige, tuloy niyo palakpak mga kapatid para sa Panginoon yung malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tulungan niyo ako mag-preach mga kapatid. Kasi gaganahan ako pag may nag-aamin Praise God. Nagaganahan ako magsasabi, sige pa Pastor, praise the Lord. Yes. Woo! Hallelujah. Praise God. Pero bigyan ko ito ng Tagalog mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Matatapos ako by 4. Hindi ko maipangako pero yan ang target. Praise the Lord. Now, sabihin mo sa katabi mo, you are called to do 4 things. Nasa slides natin. We are called to do 4 things. Number 1, we are called to walk with God. Tinawag tayo upang lumakad kasama ang Diyos. We are called to work for God. Yun ang pangalawa. To work for God. Tinawag tayo upang maglingkod sa Diyos. Hindi lang lumakad kasama ang Diyos, kung hindi paglilingkuran siya. Number 3, we are called to war against evil. Sabi ko sa inyo, this is not a cruise ship ang church. This is a battleship. May kalaban tayo mga kapatid sa spiritual
At of course, nahahayag lang yan sa flesh. Praise God. At ang matindi nating kalaban ay ang ating sarili. So tinawag tayo upang makipaglaban sa kasamaan. Kasi minsan nagiging sandata tayo or instrument din tayo ng kasamaan. Di po ba? Pag paniwalaan natin ang mali, praise God, di makagawa tayo ng kamalian at kasalanan. Di ba? And number 4, we are called to worship Him only. Everybody say only. Tinawag tayong sumamba sa Kanya lamang. Praise God. Although worship is mentioned last, but it is first. Ang pagsamba sa Diyos ay ang ating pangunahing tungkulin. To worship God is our primary calling. Praise God. Kaya minsan nagtataka tayo sa ginagawa ng ibang tao, di po ba? O nagagawa natin. Praise the Lord. Do you want to know why you are not walking well? Alam mo ba kung bakit hindi matuwid minsan ang paglilingkod natin sa Panginoon? Ang paglakad natin na kasama ang Diyos, minsan hindi nakasama ang Diyos, kundi kasama na si Satanas. Do you want to know why you are not serving well? Minsan ang ating paglilingkod, hindi na maganda ang ating paglilingkod. Amen. Gusto na natin paglingkuran. And do you know why you are not fighting or warring or nakikipaglaban sa kasamaan? It is because you are not worshiping well. Ang bottom line ay hindi tayo talaga totoong sumasamba sa Diyos. Praise God. Praise God. So tanungin ko kayo ulit, alam mo ba kung bakit hindi ka maayos na naglalakad, naglilingkod, at nakikipaglaban sa kasamaan? Ito ay dahil hindi ka maayos na sumasamba. Praise God. Praise God. Sa Ilonggo pati, kabalo ka na. Okay, ngayon alam mo na. Worship is the key to everything. Ang pagsamba, ang susi, or ang pagsasamba, ang susi sa lahat. Now, let's define worship. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Naghahanap ako sa mga books of quotes, mga kapatid. May nakita akong quote. William Temple defined worship as the submission of all our nature to God. And I quote, ito yung sinabi niya, to worship is to quicken the conscience by the holiness of God. To worship is to feed the mind with the truth of God. To worship is to purge the imagination by the beauty of God. Kagandahan lang ng Diyos ang makikita mo. To worship is to open the heart to the love of God, and to worship is to devote the will to the purpose of God. Amen. All of this gathered together in adoration. Pag sinasabi natin, let us adore Him. Ito yun, all of this. No? Sa isang word, which is adoration. Because it is the greatest expression of which we are capable of. Yun lang ang pagpahayag na kaya natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yun ang sinasabi natin, pinakadakilang pagsamba. Balikan ko yung definition, mga kapatid. The quickening of conscience by His holiness. Kanyang kabanalan, hindi sa akin. Ang pagpasigla o pagpukaw ng budhi sa pamamagitan ng kanyang kabanalan. The nourishment of mind by His truth, ang pagpakain. Kailangan din pala pakainin ng ating isip. Pagpapakain ng isip sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. Ang tanong, anong pinapakain niyo sa inyong pag-iisip? TikTok. Pinapakain nyo is kung ano yung sa YouTube, mga kapatid. Praise God. Nauuna pa ang, minsan mga kapatid, guilty din ako pagbukas ko ng aking Facebook,
nakikihiram na ako ng Facebook account actually. Pagbukas ko, Brother Rolem, may mga videos doon. Minsan nauuna pa yung video doon na suggested video to watch kaysa noong Bible reading natin. Sige, aminin nyo. Tulungan nyo ako. To worship is the purifying of imagination by His beauty. Yung pagdadalisay ng imahinasyon sa pamamagitan ng kanyang kagandahan. Walang pangit sa Diyos, puro maganda. Kaya kung may pumapasok dyan na pangit, hindi yan sa Diyos. Amen. The purifying of imagination by His beauty, opening of the heart by His love, pagbukas ng puso sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Hindi pag-ibig ng iba, ha? O hindi pag-ibig mo. Hindi pag-ibig ng Diyos. Na walang halo, mga kapatid, na kung ano-anong malisya. The submission of the will to His purpose, ang pagpapasakop ng kalooban sa kanyang layunin. Kasama pala yun sa pagsamba. Amen. The submission of the will to His purpose. So the only basis of our worship is to be the person, nature, and character of God through the grace of our Lord Jesus Christ. Yan ang totoo at pinakadakilang pagsamba, mga kapatid. Dahil yan ang tanging batayan ng ating pagsamba. Ang pagiging tao, kalikasan o katangian ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Tingnan natin, mga kapatid, balikan natin yung key verse natin. Ang first 7 verses ng Psalms 95. Basahin natin ulit. Sabi dito, "O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms." Verse 3. "For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In His hands are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice." At ang kasunod niyan, mga kapatid, is address sa bayan ng Israel. Praise the Lord. I want you to notice, mga kapatid, a few things about the characteristics of these few verses. Pero bago yan, basahin ko sa Tagalog. Praise God. Anong sinabi dito? "Oh, halik kayo. Tayo'y umawit sa Panginoon." Umawit pa tayo kanina? Yes. "Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat." May pagpapasalamat ba tayo, mga kapatid? Tayo'y sumigaw na may kagalakan sa Kanya na mga awit ng pagpupuri. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos, na sa Kanyang kamay ang mga kalaliman ng lupa at mga kataasan. Praise God, kataasan ng mga bundok ay Kanya rin. Ang dagat ay Kanya, sapagkat ito'y Kanyang ginawa. Ang Kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. Oh, parito kayo. Tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng Kanyang pastulan at mga tupa ng Kanyang kamay. Ngayon, kung inyong pakikinggan ang Kanyang tinig. Praise God. Hallelujah. Psalms 95, mga kapatid, is an invitation by the psalmist David for others to join him in worshiping God. Ito'y paanyaya, mga kapatid, ng isang salmista para sa iba na sumama sa kanya sa pagsamba sa Diyos. The psalmist then thematically, amen, ang tema, mga kapatid, of his worship, thematically attributes his worship because of God's character, God's creations, God's presence, God's sovereignty, and God's salvation. Yun ang tema. Amen. Ang tema ng pagsamba sa Diyos, mga kapatid, ay ang katangian ng Diyos
Praise the Lord. Mga katangian niya, mga nilikha ng Diyos, presensya ng Diyos, soberanya ng Diyos, at kaligtasan ng Diyos. These elements of thanksgiving, joy, music, prayer, and thankfulness all wrapped together in these few verses only. Amen. Sa katunayan, Psalms, out of 150 book of Psalms, 85 books have elements of or calls to worship. Amen. May mga elemento o tawag sa pagsamba. Kaya nga kung mabasa natin ang book of Psalms, mga kapatid, itong 150 verses, patungo yan sa pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos. Now, praise the Lord. Wonder of worship. Do you know that the level of our worship is determined by our understanding of God's greatness? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. But before that, mga kapatid, we worship God because He created us to worship Him. Amen. Not because of what we may receive from it or because it makes us feel good. God created us to worship Him. Nilikha tayo ng Diyos upang sambahin Siya. Sa katunayan, iyan ang magiging walang hanggang trabaho natin sa langit. Praise the Lord. Ang pagpapastor, matatapos. Ang pagiging paggamit nyo sa ministry, matatapos yan, mga kapatid. May katapusan yan. Ngunit ang pagsamba sa Diyos ay walang katapusan. It will be our eternal job in heaven. Kaya paalala, the level of our worship, I think, nandyan sa, kung wala man, okay lang, is determined by our understanding of God's greatness. Ang antas ng ating pagsamba ay tinutukoy ng ating pagkaunawa sa kadakilaan ng Diyos. Because worship has to do with the nature and person of God. Hindi sa atin ito, sa Kanya ito. It has nothing to do with the performance of God. Amen. Performance is relegated to a lower level called praise. Ang pagganap ay ibinaba sa mas mababang antas na tinatawag na papuri. We know that worship involves more than just praise. Di po ba? To praise means to speak well, to express admiration for, to compliment, to commend, to congratulate, to applaud, speak highly of, to extol or praise enthusiastically. No, yan ang pagpupuri. Okay? Papuri. Praise God. But worship means to express reverence. To have a sense of awe. Amen. Wonder. To bow low before the object of worship. Kaya nga sinabi talaga dito, oh come, let us bow down and worship Him and kneel before our God. Pag nag-kneel ka, mga kapatid, actually, mayroon itong sa mga bansang may mga kings and sultan sila, mga kapatid, o may mga ruling family, nagbabaw sila, di po ba? Amen. At saka hindi ka lang basta tatalikod. Umaatras ka. Ginagawa din nila ito sa parliament dito sa Singapore. You cannot just walk on your back sa Speaker of the House. Amen. So ginagawa nila ito dito, mga kapatid, dahil may reverence sila. Amen. They are in awe. Praise God. So worship is the highest form of praise. Kaso lang minsan, sinasabay natin praise and worship. Let us praise and worship. Pero actually may level pala yan. Magsimula muna tayo sa praise bago tayo maka-worship. Amen. Praise is actually only one of the several different ways we can worship. This brings some questions to mind. How do we worship? Now, our approach to worship is found in John chapter 4, verse 24. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. In spirit points to the level at which true worship occurs. Amen. One must come to God in complete sincerity. Amen. With a spirit that is directed by the moving of the Holy Ghost or the Holy Spirit.
Amen. Inudyukan ka ng Espiritu Santo, mga kapatid, ng banal na Espiritu, at kailangan sincero ka. May sincerity sa puso mo. Amen. Hindi lang na, minsan, mapapansin nyo ba minsan mga kapatid, na umaawit lang tayo ng papuri, pero ang puso natin, wala. Ang isip natin, wala din. Binabasa natin, ewan ko lang, kung naintindihan. Amen. In spirit and truth. Truth comes from the Greek aletheia and is a characteristic of God in Christ Jesus. He was truth. Praise God. You cannot separate truth than the person of Jesus Christ. You cannot really worship unless you are doing so according to the truth and doctrines of the Word of God. Pag hindi yan, hindi ka nagsumasamba. Nagpa-participate ka lang sa activity. Praise the Lord. Kaya kinakailangan mag-focus tayo. Kaya kanina sabi ko, close your eyes. Kasi hindi sinasamba ang tao. At hindi rin natin sambahin ang Diyos dahil sa ating nakikita. O kanyang ginawa kung hindi kung sino siya. Amen. Hallelujah. Israel blessed or praised the Lord for what God did. Moses worshiped God for who He is. Israel knew His works, God's works, but Moses knew God's ways. So our wonder will always affect our worship. Ulitin ko, ang paghanga, amen, ay laging nakakaapekto sa ating pagsamba. At totoong hindi tayo nakapagsamba kung hindi ka humahanga. Praise the Lord. Hindi ka humahanga sa Diyos, wala. At kung, darating na tayo dyan mga kapatid. At kung sumamba ka lang, sinabi mo, o nagpuri ka lang dahil sa ginawa ng Diyos, hindi iyan pagsamba. Praise God. Hallelujah. So ang ating paghanga ay laging nakakaapekto sa ating pagsamba. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. The next time you worship God. Alright, ito na. Ito na mga kapatid, dahil papasok na tayo. Worship releases me from frustration. Kung totoo nag-worship ka, mawawala yung negative thinking at frustration, negative emotion, and negative feeling. Amen. Maalala ko mga kapatid, habang nagsisik ako ng Holy Ghost or Holy Spirit noon sa Pilipinas, ang tagal namin makareceive noon. Hala, sige, kailangan magsik ka. Praise God. Naramdaman ko ng presensya ng Diyos, pero hindi pa. Nag-stammer na ako ng lips, hindi pa. Tinamaan ako ng parang kidlat, mga kapatid. Natumba ako, hindi pa rin ako nakareceive ng Holy Ghost. Dahil sabi ng Biblia, you speak with other tongues as the Spirit gave the utterance. Hindi mo yun gawa-gawa, hindi mo pinag-aralan. Kailangan galing talaga sa langit, mga kapatid. Heavenly language na hindi mo na pag-aralan at hindi mo na practice. Praise God. So noong on the verge na ako makareceive, mga kapatid, alala ko pa ang sinabi ng pastor ko sa akin, sabi lang niya, worship God. O pag ganun na mga kapatid, nung sinabi niya ng worship God, hindi pala sa praise, hindi pala sa action, hindi pala sa gulong-gulong, hindi pala sa talon-talon, hindi pala mga kapatid sa ang tawag nito, yung masasabi natin, mga nakikita mo o naramdaman mo kung hindi pala mag-focus ka sa Kanya. Immediately mga kapatid, nag-twist ang tangko, ang Panginoon na nagbigay ng language, ang tagal. Hanggang pumunta na kami sa restaurant, nag-speak in tongues pa ako. Order kami ng inasal or manok. Speaking in tongues pa rin ako, hindi ko maalala kung anong sinabi ko. Kaya mga kasama ko mga kapatid, kamot sa ulo, ano bang nangyayari sa'yo? Amen. Kasi may kasama akong mga classmate ko noon, mga kapatid, na pumunta doon, maliban sa kasama ko sa church. Nagkamot sila ng ulo, mga kapatid. Kasi mawala lahat ng negatibo pag totoong naka-worship ka, mga kapatid. Hindi mo na alam kung ano na nangyayari sa paligid. Hindi mo nakilala mga kapatid kung sinong katabi mo. Basta nakafocus ka sa Panginoon. Kaya mabilis lang makareceive ng Holy Ghost if you worship God. Amen. Praise the Lord. Worship releases me from frustration when something doesn't go well.
Ang pagsamba ay nagpapalaya sa akin mula sa pagkadismaya o pagkabigo kapag may mga bagay na hindi maayos o hindi maganda sa aking nangyayari sa aking buhay. Bakit? Because worship blocks everything else out. Hinaharangan pala ito ng pagsamba. Kaya kung may problema kayo, worship God. Hahadlangan yan, haharangan yan mga kapatid. Hindi ka maapektuhan, hindi ka ma-stress. Woo! May bagong medical condition na ngayon, stress. Stress sa trabaho, stress sa balita. Halos lahat na lang may paghugutan ng stress. Pero salamat sa Diyos, may paghugutan din tayo ng pangharang mga kapatid. Kung hindi sa pagsamba sa ating tunay at totoong Diyos. Amen. Praise the Lord. I can only worship God when I see Him as He is. If I see Him, nothing else matters. Amen. Yes, I hope things goes well, but if it doesn't, mga kapatid, never mind. God still looks good to me. Amen. Kahit anong mangyari mga kapatid, anumang gulo dyan mga kapatid, anumang gusot dyan mga kapatid, but never mind, God still looks good. Amen. Though I see chaos, hate, and concern, disease, and craziness, kahit na makikita ko ang kaguluhan, puot, kawalan ng pag-alala, sakit at kabaliwan, amen, I can still say I have a God that is above all. Amen. And that the earth is full of His glory. Amen. Masasabi ko pa rin, mayroon akong Diyos na higit sa lahat ng iyon at ang buong mundo ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Praise God. I've got trouble coming down the road, but I don't see trouble. I see truth. The earth is full of His glory. Hindi ko nakikita ang problema. Nakikita ko ang katotohanan. Ang buong mundo ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Amen. I've had a rotten day, but I don't see rotten. I see righteousness. Amen. Hindi ko nakikita ang bulok, nakikita ko ang katuwiran. Ang buong mundo ay puno ng kanyang kaluwalhatian. I've got people that hate me, but I don't see hate. I see holiness. Amen. Hindi ko nakikita ang poot, nakikita ko ang kabanalan. Praise God, ang buong mundo ay puno ng kanyang kaluwalhatian. When I worship, I see Him and only Him. Amen. Wala nang iba. Praise God. Pero sa pagpupuri, pwedeng may kasama pa dyan. Kasi pwede mo maaninag, maalala ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang himala, ang kanyang ginawa sa iyo mga kapatid. Pero pag worship, wala na yan. Yan ang totoong worship. At yan ang paalala ko sa atin. Yan ang totoong worship mga kapatid. Kung totoong nag-worship ka, praise the Lord, siya lamang ang iyong makita at wala ng iba. Amen. Praise God. If He is number one on your mind, everything else is second place. Right where it belongs. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Alisin na natin yung added to us mga kapatid, but seek ye first. Amen. Ibig sabihin, ang iba, second place. First place ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Dahil second place naman dapat lahat yun eh. First place naman talaga dapat ang Panginoon. Isaiah saw Him like he had never saw Him before. High and lifted up. Tingnan natin, may example tayo sa Bible ng worship. Si Isaiah mga kapatid. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. Isaiah 6 verse 1 to 3. I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Above it stood seraphim. Ito pa. Praise God. May nakita siyang anghel. Nakakita na ba kayo ng anghel? Praise the Lord. Ako mga kapatid, sa experience ko, I think nakakita na ako. Kaso lang nung nakita ko tao eh. Pero sugo yun ng Diyos mga kapatid. Kasi magmula noon, hindi ko na siya nakita. At magmula noon ay na-arrange ang mga event mga kapatid na anghel pala yung nagligtas sa akin. Praise God.
Amen. Dahil maalala nyo, nagkwento ako sa inyo mga kapatid na pumunta kami sa La Union noon, yung 2001 pa. Praise God, may naka gusto sa akin mga kapatid. May nakakursunada, kayo naman. Pero parang baliw siya mga kapatid. Susuguro niya ako. Hindi ko alam kung may hawak siya o ano. So si Pastor John Cisneros Jr. Pastor John Inso Jr. mga kapatid. Pumulot siya ng bato. Sabi niya, pag lumapit ito kay Pastor John, sasapakin ko. Lapitan ako mga kapatid. Pero alam niyo bang nangyari? Biglang may pumara na jeep na may 2 tao lang ang sakay. Dinampot nila yon, isinakay, tapos wala na. Sino kayang 2 yun? At magmula noon, sabi rin ng mga tambay doon mga kapatid, hindi namin kilala ang jeep na yun. Hindi yan, di taga rito. Praise God. At sa pag-aaral namin kay Bishop Ellis, mga kapatid, sa aming Tuesday Bible Study, sabi niya, sa Old Testament, madalang lang ang mga anghel na nakikipag-usap sa tao. Pero basahin mo ang New Testament, napaka dami ng kinausap ng Panginoon magmula kay Cornelius. Sa atin ba? Sa mga Gentile, magmula kay Cornelius, kinausap ng Panginoon sa Acts chapter 10. And that is 10 years after the day of Pentecost. At magmula noon, ang dami ng kinausap. Sabi nga sa Hebrews mga kapatid, do not be forgetful in entertaining angels, to entertain angels, because you might entertain angels unawares. Amen. Praise God. Sa pagsamba mga kapatid, makakita tayo ng anghel. Kaunti lang kayo nag-amen. Ayun makakita ng anghel. Hallelujah. Balik na lang ako sa scripture. Above it stood seraphim. Ito yung tunay na pagsamba. Each one had 6 wings. With 2, he covered his face. With 2, he covered his feet. With 2, he flew. And one cried to another, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas ang nakaupo ng templo ng laylayan at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. 3 beses, Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. So ito mga kapatid, habang nagpipreach ako dito, God is giving us revelation. And that revelation produced worship. Amen. Praise God. Si Isaiah mga kapatid, propeta ng Diyos. Pero noong, ang verse 1 dyan mga kapatid, when Hezekiah died, no? Ito yung una dyan. Nakita, may panibagong worship si Isaiah. Si Isaiah mga kapatid, at nakakita siya ng anghel. Why? Because the revelation produced worship. Worship will produce service, and service will produce trust. Ang paghayag na iyan ay nagbubunga ng pagsamba. Ang pagsamba ay magbubunga ng serbisyo. At ang paglilingkod ay magbubunga ng pagtitiwala. Kaya nga, if you truly worship, tumitibay ang iyong tiwala sa Diyos, mga kapatid. Na kahit anong mangyari, mga kapatid, you will come out of this alive. You will come out of this victorious. Ano mang pangyayari, mga kapatid, nagtitiwala tayo, praise God, hallelujah, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Praise God. An unknown God may be served through fear, but He will never be trusted or enjoyed. Kaya yung mga Diyos ng iba, mga kapatid, hindi nila sila kilala. Maraming sumasamba sa Diyos. Ang iba, Diyos-Diyusan. Ang iba, Diyos na hayop. Diyos na kung ano pa kahoy. Buwan, araw, mga kapatid. Walang kapangyarihan doon, mga kapatid. Yes, pwede kang takutin dahil sa mga
mga sinasabi sa atin, mga kapatid. But if you know Him, Daniel 8:32, the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Ang bayan na kakakilala, amen, ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Praise God. Sinawag pa naman tayo ng Pilipinas mga bagong bayani. Dati na kaming bayani dahil sa Panginoon, mga kapatid. At magpatuloy tayong gagawa ng kabayanihan dahil malakas, matapang, mga kapatid, at dakila ang ating at makapangyarihan ng ating Diyos na sinasamba. Amen. If you know Him, you don't have to strain to do exploits. They will simply expand outward from the power of the Holy Ghost tabernacled within us. Amen. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? You can have momentary praise or eternal worship. Pili kayo. Sabi mo sa katabi mo, mamili ka. Gumising ka. Natutulog ka na. Praise the Lord. Maaari ka magkaroon ng panandaliang papuri o walang hanggang pagsamba. Pumili kayo. Praise will not give you lasting victory because praise is attached to the momentary. Ang papuri ay hindi nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang tagumpay dahil ang papuri ay nakakabit sa panandalian. Di ba? Pinupuri ko ang Panginoon. I praise Him for the house He gave me, for the land. I praise Him for the job He gave me. I praise Him for the strength. I praise Him for the health that He gave me. These are things that have to do with matter and time. Di po ba? Panandalian lamang, but worship is higher. Everybody say, worship is higher. Worship deals with things that never change. Worship deals with an immutable and changeable God. Woo! Hallelujah. Worship deals with eternal issues instead of momentary issues that come and go and are sometimes high and sometimes low. The devil wants or wars against us with trouble, sorrow, and disappointment. But in worship, we step higher. We go beyond the passing happiness of a moment and we look down from the lofty heights of majestic and might. If we are on the praise level, you will keep looking for the answer to bail you out. Kung nasa praise level pa lang tayo, mga kapatid, umaasa lang tayo sa magagawa ng Diyos. No? Para tubusin tayo ng Panginoon sa kalagayan natin, sa sorrow natin, sa trouble, sa disappointment natin, mga kapatid. Praise God. But when you are lifted to the worship level, it doesn't matter if He bails you out or not. Hindi na mahalaga kung tulungan ako ng Panginoon, iligtas ako ng Panginoon dahil may tiwala ako sa Kanya na hindi ako mga kapatid, hindi niya ako pababayaan. Praise God. Why? Because the Lord is my light. The Lord is my buckler. The Lord is my shield. The Lord is my strength. The Lord is my power. The Lord is my righteousness. The Lord is my wisdom. The Lord is my resurrection. And nothing can change that or take it away from me. Amen. Kasi kung nakatuon tayo sa Panginoon, siya ang ating ilaw. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang aking kalasag, ang aking lakas, ang aking kapangyarihan, ang aking katuwiran, ang aking karunungan. Aking pagkabuhay na maguli at walang makapagbabago o makapag-aalis nito sa akin. Yan ang difference ng worship and praise, mga kapatid. Luke 4:6-8, Jesus didn't dispute the devil's statement in the book of Luke. Dahil authority flows from what we worship. Dumadaloy ang otoridad mula sa ating sinasamba. Or sa English, ulitin ko yun, authority flows from the one we worship. And the devil said to him, all this authority I will give you and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Sabi ng demonyo sa ating Panginoon. Verse 7, therefore, if you will worship before me, all will be yours. And Jesus answered and said to him, get thee behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only
You shall serve. Jesus didn't dispute what the devil said. Hindi niya tinutulan ang sinabi nito dahil totoo naman, ibinigay naman ng tao ang otoridad sa demonyo. Kaya ang demonyo may karapatang magbigay kung sino. Kaya nga sabi ng demonyo, if you worship me, I'll give you power and glory. Sabi ng demonyo, kung sambahin mo ako, bibigyan kita ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Praise God. Hindi tinutulan ng Panginoon. Why? Because power, dominion, and authority flow from worship, whether you worship devils or God. Amen. Ang kapangyarihan, pamamahala at otoridad ay dumaloy mula sa pagsamba sa mga demonyo man o sa Diyos. Praise God. Hindi nyo ba napapansin mga kapatid na ang ibang dami nilang pera? Tayo, nahihirapan nga tayo magpadala. Pigil na pigil pa tayo. Panalangin tayo parang huwag magkasakit, Lord. Bawal magkasakit, Lord. Pero ang iba, ang daming pera. Sino ang kanilang wino-worship? Oh, siya? Kaya dumadaloy. When you worship, it flows. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, may mga singers, hindi naman sila magaling umawit eh. Totoo lang. They have records, Brother Melvin. Platinum record. But in reality, they don't know how to sing. Yeah. Why? They got famous because they worship. I'm not saying they worship the devil. But they worship things other than God. Kaya naging successful sila. Subukan ninyo. Sambahin nyo ang pera, dadaming pera mo. Pero mawawala ka naman sa Panginoon. Oh, praise God. It is because they are worshiping the God of this world, giving their life to Him, and in return, the God of this world give gifts to them. And if that is true about the devil, how much more it is true about our Heavenly Father. Out of our worship flows spiritual gifts and power. Amen. Praise God. Bakit hindi activated minsan ang spiritual gifts? Dahil kulang tayo sa worship. The reason why we have so little is because we worship so little. Praise, yes. Mahilig tayo mag-praise, pero worship, kaunti lang. Hindi lang kung bakit tayo bakit kakaunti lang, katiting, sabi pa nga ng iba, kapiranggot lang, ay dahil ganon din ang ating pagsamba. Praise God. Hallelujah. Of course, alam natin, ang hindi lang nakita ni Satanas, mga kapatid, yung inalok niya ang Panginoon ay ang resurrection. Praise God. Wala siyang concept noon, kaya natalo siya ng Panginoon. Na-shock ang demonyo, mga kapatid, dahil yes, pinako niya sa krus ang ating Panginoon, pero isang araw lang pinuntahan siya sa impyerno, mga kapatid, at kinuha ang susi. Susi ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi ba kayo nagtataka, mga kapatid? Praise God, hallelujah, na ngayon, mga kapatid, ay ang ganda ng ating topic kanina, di po ba? Praise God, great grace. Praise God. Na grace will, ano mang tawag doon? May point doon na to multiply ba yan? Greatness expand. Grace expand ba yan? Praise God. Mayroon akong kodigo dyan, hindi ko na naalala, mga kapatid. But revelation produces worship. Ang paghahayag ay nagbubunga ng pagsamba. Amen. So siguro magtatanong kayo, so ano ngayon ang focus namin? When you see your Father, not your Heavenly Father, not as a bless me Jesus club, but when you see your Heavenly Father as a victor. Amen. When you see Him as the holy judge, taking the righteous dead. When you see Him collecting a glorified body, walking through the walls and locked doors and saying to His, basahin ko lang ito, chicken-hearted disciples. Di ba? Nung nabuhay ang Panginoon, nagtago sila. Nagkandado sila, nagsara sila, pero itong Panginoon,
Praise God. Pumunta siya sa impyerno, mga kapatid. Praise God. May jailbreak doon. Kinuha niya, di ba? Yung mga saints doon na namatay. Yung righteous in the sight of God, di ba? And many of the saints walk in the city of Jerusalem. Kinuha niyo yung Panginoon. Bumalik siya, mga kapatid, at pumasok sa doon kung saan nagtago ang kanyang chicken-hearted disciples. At sabi niya, "Tadan, my hands." Nandito ako. Tingnan niyo. Praise God. Hallelujah. At sinabi niya, "I am not dead. I am the resurrection and the life. And all power is given to me." At magmula noon, mga kapatid, dahil nakita nila ang Panginoon, nag-change ang kanilang perspective, ang kanilang revelation sa Kanya, mga kapatid. Hindi na siya yung namatay lang sa krus, kundi nabuhay muli, mga kapatid. Kaya ganun na lang ka-powerful ang early church. Kung kaya ganyan din tayo, sana mga kapatid, ganyan ka-powerful tayo. Praise God, they worship what He was rather than what He did. No, hindi lang sa nangyari sa kanya, mga kapatid, kung sino talaga siya. No, alam kong nangako akong alas 4 na at alas 4 na. Ewan ko kung may part 2 ito, mga kapatid. Nasa page 7 pa lang ako ng 12 lessons ko. Alright, tuloy ako, mga kapatid. Anyway, wala man kayong papuntahan, sarado ang mga Chinese New Year mga yun. Alright, punta na tayo doon. Bilisan ko nito. 3 steps delivers you in the wonder of worship. Hindi tayo alis dito na hindi tayo makapunta doon sa wonder of worship. Maalala niyo, mga kapatid, itong 3 hakbang ang naghatid sa atin sa kahanga-hangang pagsamba. Amen. Maalala niyo ang tabernacle, mga kapatid, lesson 5 natin sa ating GPR. May 3 compartments doon. Amen. May outer court, which is yun ang na doon ang brazen altar. May holy place, mga kapatid, which is papasok ka na doon. Di ba? May brazen altar, may labor, mga kapatid, brazen labor, which is maghugas ng kamay. And then pasok ka na doon sa holy place. And then, sa loob ng holy place, ng tent na yun, mga kapatid, mayroon pa rin holy of holies. Amen. It is amazing how God does everything in 3 parts. 1 ark, 3 floors. 1 person, 3 parts, spirit, soul, and body. 1 God, 3 offices. The Father, the Son, and the Holy Spirit. 1 tabernacle, 3 different lights. Ito yun, maghatid sa atin doon. The first area, mga kapatid, you walk into was the court. Nandun ang brazen altar and brazen labor, mga kapatid. It was a place of sacrifice. A place of praise and thanksgiving. Diba? Sabi nga doon, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. Yun, mga kapatid, yun ang unang hakbang. It is natural light. Anybody can do that. It is only natural to praise God for the things you can see. When God healed you, when God helped you, when God blessed you, that's the sacrifice of praise. Then you progress. Everybody say progress. From the place of natural light and sacrifice into the holy place. You've left the place of sacrifice and now you are progressing into the place of service. Diba? Noong wala pa tayo dito, diba? Nasa courts pa ang iba sa atin. Ano yung sa courts? Nag-repent ka, nagpabaptize ka in Jesus' name sa tubig. Doon ka pa lang sa courts. Amen. Pero pag punta mo na sa holy place, this is a place of service na. Amen. May Holy Ghost ka na dapat dito. Praise the Lord. In the holy place, the priest has to change the bread, dress the lamp, offer the incense. It is a place of service beyond the place of thanksgiving and praise. But there is one more higher, the Holy of Holies. Behind the veil, there is no natural light na. There is no man-made light. It is all adoration in the presence of the Shekinah glory of God. The heavenly light. Amen. Yun ang worship, mga kapatid. Galing ka sa outer court, sa holy place, and ang worship is the Holy of Holies. Kaya nga si Isaiah, mga kapatid, nakakita siya ng seraphims. Di ba yung seraphims yun na tabon, mga kapatid, dun sa Ark of the Covenant? Praise God. Hallelujah. That's why you cannot bring your worries behind the veil.
Amen. Sa court, pwede mo pa madala ang worry mo. Sa holy place, pwede pa mga kapatid. Pero sa Holy of Holies, wala ka nang madadala doon. You don't bring your problems and excuses behind the veil. Why? Because God won't share His glory with your trouble. God won't share His glory for your trouble. Amen. Ikaw at ikaw na lang doon. Yun ang worship, mga kapatid. Amen. Praise God. I remember Isaiah 6. Holy, holy, holy is the Lord. Paano, basahin ko ulit mga kapatid. Amen. Ayaw ko magkamali ng pag-quote. Sa awit kasi natin yun eh. Praise the Lord. Is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Amen. That was a worship service because worship has to do with things that will never change. Amen. When you worship, tingnan mo mga kapatid sa Isaiah 6 verse 4, the pillars of the temple in the temple move and holy smoke fills the house. And then conviction falls. Isaiah was convicted because angels were worshiping. So the more worship, the more conviction. Mayroon kang babaguhin dahil banal sa ang Diyos at lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Worship is recognizing our nothingness and God's magnificence. Wala kang pride doon. Hindi mo masasabi, ako na ito. Ako na ang pinakamatalino, pinakamalinis, pinakabanal. Believe ako sa sarili ko, kaya ako mag-worship. Wrong. Binagsak si Satanas dahil yung kanyang sinabi. Amen. Dahil walang makalapit doon, mga kapatid, may pagmamalaki or may pride ka. Praise God. Worship contrasts our feebleness with His power. Worship magnifies God for who He is and not what He does. Worship is more than admiring God. Worship is adoring God. Ang pagsamba ay higit pa sa paghanga sa Diyos. Ang pagsamba ay sumasamba sa Diyos. Iba rin yung humahanga ka, praise ka pa lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Sometimes we admire God like a sunset, like a warm feeling, a beautiful mountain view. Maybe we admire God with good music, a good talent, or lovely flowers. We admire God for what He do with the people, their accomplishments, their successes. When we only admire God, we exercise our rights as critics, taking for granted that we are on a level with the object admired. We are able to pass judgment. But if we adore, we realize our own insignificance compared to His awful majesty and solitary greatness. Amen. It is our lack of wonder that steals our acts of worship. Will you stand? Amen. All acts of worship are a call to go up. Ulitin ko, all acts of worship are a call to go up. Sabi ni Abraham, mga kapatid, dito lang kayo. Sumama sa amin ni Isaac para mag-alay sa Panginoon. We will go yonder to worship. Amen. All acts of worship are a call to go up. I hope, mga kapatid, na hindi lang ordinaryo na sa inyo ngayon ang pagpunta dito sa church. Dahil wala ng wonder, wala ng mga kapatid. Hindi na lang muna ako pupunta ng worship service. Hindi na lang muna ako pupunta sa linggo dahil marami pa akong gagawin. Marami pa akong aayusin. Maraming problema. Maraming suliranin. Praise God. Praise the Lord. How do we keep wonder in worship? Nag-skip na ako, mga kapatid, dahil nangako ako 10 minutes overdue na ako. Yung iba, sa part 2 na lang yung mga kapatid. So we must recognize the nature of God as Father and as our Lord and Master. Kilalanin natin ang kalikasan ng Diyos bilang Ama, bilang Guro. Amen.
At igalang natin ang kanyang pangalan. At igalang natin ang kanyang kadakilaan. Worship on the first day of the week, every Sunday, is the point where all your life meets and the fountain from which your life emerges. Ang pagsamba sa unang araw ng linggo, ng ginagawa natin mga kapatid, tuwing linggo ay ang punto kung saan ang lahat ng inyong buhay ay nagtatagpo at ang bukal kung saan lumilitaw ang inyong buhay. Napakahalaga mga kapatid. Kaya sinabi sa Hebrews 10:25, forget not in assembling yourselves together. If your life is not consistent with the Sunday worship service, then you are not worshiping. Even if you are here in the church building, in this venue, worship starts right at the entrance of this building unit, directing or pointing your heart towards God. Worship does not start when the music starts. It starts. Pagpasok pa lang natin dyan, worship starts na mga kapatid. Amen. On the other hand, if worship doesn't provide multi-sensory meaning enough to challenge our lives, then we haven't worshiped either. Kung hindi tayo na-touch dito mga kapatid ng presensya ng Diyos at hindi tayo nakapasok doon sa sinasabi ko sa Holy of Holies, hindi tayo nakapagsamba. Worship continues after we leave this place. Pag alis natin dito, pwede tayo mag-worship. A person does not worship God because they are attending the worship service. Rather, a person comes to worship service because they are a worshiper and desire to give something to God. Nandito pala tayo mga kapatid, to give something to God. Our worship, adoration. Kaya nga, kanina sabi ko nga, ang meaning ng wonder is you keep looking and looking at namamangha ka mga kapatid sa iyong mga nakikita. Amen. Pag sumamba ka sa Diyos, napakaganda mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hindi lamang ang feeling, kung hindi ang atmosphere mga kapatid, kung saan undivided attention tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God. What I want us to understand, praise God, that we will come out in this place with a changed heart today. Because coming here is not about you and I. Hindi tayo pumarito dito mga kapatid dahil sa ating sarili or makita natin ang iba or kapatid, pumunta tayo dito upang makipag-ugnay, sasamba sa Diyos. It's not about what you are going to get. It is coming to give something to God. Ang pagpunta dito ay hindi tungkol sa iyo, hindi tungkol sa kung ano ang iyong makukuha. Ikaw ay dumarating, pumunta dito upang magbigay ng isang bagay sa Diyos. At yan ay ang pagsamba. Let's close our eyes, lift our hands mga kapatid. Panginoon, hallelujah. You are faithful, Lord Jesus. You never change. You have been so good and faithful, God. Hallelujah. You are holy. You are righteous, Lord. Oh, alabaria satayamaya. Yes, mga kapatid, close your eyes. Focus on Him. Let's worship Him. He is a great God. He is a holy God. He is a righteous God. He is our shield. Hallelujah. He is our defender. He is our righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Oh, in all my life, you have been faithful, Lord Jesus. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos.
Hallelujah! Wala kang katulad, Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Jesus. Hallelujah. Yes, mga kapatid, let's pray and let's worship. Let's talk to the Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord, we are, oh God, hallelujah, directing our mind to you. Oh, we are not only admiring you, Lord, but we are adoring you. We are worshiping you. Yes, Lord, all our acts of worship are a call to go up. Tinawag niyo po kami, Panginoon, upang maglingkod. Hallelujah, lumakad, kasabay ka, Panginoon, kasama ka. And Lord, hallelujah, yes, Lord, God, to war with our enemies, Lord, makipaglaban sa kasamaan, but una sa lahat, O Diyos, pagsamba sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Jesus, I pray for revelation. I pray, Lord God, that you will help us, oh God, communicate to the people with the revelation that we have received, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. The disciples have a changed perception of you, Lord. They have a revelation when you are transfigured on the Mount of Transfiguration. And Lord, hallelujah, the disciples came down with power, oh God. Came down with authority, Lord. Came down, oh God, hallelujah. Hallelujah, with a changed heart and a changed mind, oh Lord. Hallelujah, and with new power and authority, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord, sa iyo, Panginoon, ang kapangyarihan. Oh God, hallelujah. Alam kong pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ikaw mapagmahal na Diyos, matuwid. Hallelujah. Hallelujah. At walang katulad, Lord. I worship you, Jesus. I worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The altar is open, mga kapatid. I would like to ask our first-time guest to come in front. Hallelujah, hallelujah. We'll pray a prayer of blessing for you, that you will receive the Holy Spirit. Hallelujah, that you will receive, hallelujah, revelation as you worship God. Jesus, hallelujah. Continue to pray, mga kapatid. I think, hallelujah, higit lamang sa 10 ang ating bisita. May lugar pa dito sa altar. Or find a place where you are. Hallelujah. Hallelujah. Let us shut in with God, mga kapatid. There is a secret place. There is a secret place, mga kapatid. Hallelujah. Wherein we can commune with God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, far beyond the momentary praise, let us worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Somehow we need to start somewhere, mga kapatid. Let us all come to God in repentance. Oh, hallelujah, Jesus. Lord Jesus, we accept the challenge, oh God, of the psalmist, Lord, of David. Hallelujah. His encouragement, Lord, to come, to worship and bow down, to kneel before you, Lord, our God, our Maker. Lord, we are your people. Oh God, hallelujah, hallelujah, Jesus. Lamaresa tayalamaya. Yes, hallelujah, Lord. Cleanse us, O God, from all unrighteousness.
Cleanse me, O God. I bow down before you, Lord. There's nothing good in me. You are God alone, and you are good alone. No one is good but you alone, O God. O Lord, I need you. Hallelujah, hallelujah. Cleanse me, O God. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming pag-iisip. Naghihingi kami, Lord, ng patawad, hallelujah, ng tawad, O Diyos, sa aming mga kasalanan. Oh, mga kamalian, mga pagkukulang, Panginoon, sa iyo. At kahit na, Lord, sa aming kapwa, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, that's it, mga kapatid. Yes. Somehow we can start somewhere after repentance. Somehow we can give praise and thanksgiving. Oh, yes, let us walk into the courts, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, hallelujah, is able to forgive us. God is able to bless us. Oh, Jesus. Oh.